Sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginit nito na handa ng makasuhan ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dyan, inutos niya rin ang pagtanggal ng Systems Law sa Meralco Bill, gayon din ang planong muling paggamit ng nuclear energy. Ang ilan pa sa inilahad ng Pangulo, balikan sa report ni Dustin Bayog. 2 taon bago matapos ang kanyang termino, sumentro sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalaking programa para sa edukasyon, kuryente, korupsyon at kalusugan. Pero may mga isyu pa rin hindi nabibigyan kasagutan at mga problema hindi pa rin nabibigyan ng solusyon. Nakatanggap ng palakpak at pagtayo mula sa mga dumalo ang ilang binitawang payag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address o sona sa Batasang Pambansa. Ilan kasi sa mga deklarasyon ay napapanahon at kasalukuyang danas ng maraming Pilipino. Pero bago yan, sinimulan ng Pangulo ang talumpati sa pagtindig nito laban sa katiwalian na walang kinikilalang pamilya. Aniya malapit na makasuhan ng kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa pagkakasangkot sa mga manumalyang flood control projects. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pagtitiyak dito sa publiko, gumugulong ang hustisya para sa matiwali sa pamahalaan. Isa rin sa pinalakpakan at tiniwan na marami ang pag-utos ng Pangulo sa Kongreso na agad repasuin ng EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act kung saan tatanggalin ang Systems Law sa Meralco Bill na buwang-buwang pinapasa ng mga consumer. Dagdag ng Pangulo, alisin na rin ang value-added tax of VAT sa kuryente, bagay na suportado ng ilang mambabatas. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. With the Congress, first and foremost, no? Kasi we will be revisiting the EPIRA law, kasama na yung net system laws, which has been causing the consumers a lot of difficulty in terms of the continuing increase in the cost of electricity. Before Christmas. So, as Majority Floor Leader, I guarantee you, we will get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Bukod dito, nais din ng Pangulo na pagani ng buhay ng mga nasa middle class sa bisa ng mga tax relief measures. Kabilang dito ang pagpapalawak ng income tax exemptions para sa mga manggagawa na kumikita na hanggang 350,000 pesos kada taon, gayon din ang pagbibigay ng mga amnestiya. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis. Bukod sa pasweldo at buwis, ibinida rin ng Pangulo ang ilang programa para sa transportasyon, gaya ng mga nakalinyang terminal at airport projects. Ibinida rin ni Pangulong Marcos sa pagpapalawak ng paggamit ng alternative source of energy, gayon din ang pagpapatuloy ng drilling operations sa Malampaya Project kung saan mayroong umanong 222 billion cubic feet na kaya sumuporta sa halos 1.6 milyong kabayan sa susunod na 8 taon. Nais din isulong ng Pangulo ang paggamit muli ng nuclear energy. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Inilahad din ng Pangulo ang kontrobersyal na Paxilica na isang artificial intelligence hub na itatayo sa Kapas Tarlac na maglilika umano ng mas maraming trabaho at paglago ng ekonomiya. Tinututulan ng maraming sektor ng naturang proyekto, dulot ang masamang epekto nito sa kapaligiran, gayon din sa banta ng kalidad at bilang ng tubig para sa mga residente.
wala ring natalakay sa SONA 2026 tungkol sa mga indigenous community at pagprotekta sa kanilang mga lupa, gayon din ang mga konkretong aksyon para sa ilang problema ng edukasyon. Samantala muli naman pinuri ang Pangulo sa tindig dito sa teritoryo ng bansa at pagprotekta sa soberanya. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. At sa 2 taon na titira sa kanyang termino, siniguro nito na matutupad lahat ng kanyang mga pangako. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bag ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.